Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence. Nako mga kabibig, trending pala ito magiging spokesperson mga kabibig, kung saan pinag-uusapan itong si Princess Abante na spokesperson ng House of Representatives. First time or bago lang ito na nagkaroon ng spokesperson ng House of Representatives na hindi kongresista. Pwede pala yun. Tapos, si Claire Castro, yung spokesperson ng Malacanang. Sabi ng ilan ako, bardagulan to. Lahat ng mga spokesperson ay mga parang walang gusto kay VP Sara. Yung mga galit sa mga Duterte. Lalo na itong si Princess Abante mga kabibig. Bakit? Anak pala ito ni Abante, yung natalong kongresista. At I'm sure naalala yung si Princess Abante na kung saan tumayo ito sa entablado at talagang binanatan si VP Sara. Oo. Kasi si VP Sara, binanatan din si Abante. Si Prince Abante din, binanatan din si VP Sara. So it means, kung i-analyze natin, meron ng something sa puso ni Princess Abante laban kay VP Sara. So, bakit kaya nilagay itong si Princess Abante? Sino ba ang nag-recommend na mailagay itong si Princess Abante? Baka humingi si Abante, yung ama ni Princess Abante, na natalo naman siya sa eleksyon, posible ba na kahit ang anak ko lang ay mabigyan ng trabaho na still connected sa Kongreso? So, baka napag-isipan ni Tambaloslos na para mas lalong mainis or inisin si VP Sara at mga mga kritiko ng gobyerno ay nilagay si Princess Abante. I'm sure si Princess Abante, sabi naman niya, ay fair siyang magbalita, fair siyang magsalita hinggil sa issue at sasagutin niya ang mga issue sa House of Representatives, mga kabibig. Pero ngayon, kabibig, may nagtanong, kung meron ng spokesperson ang Malacanang, spokesperson nasa House of Representatives, sino ba ang pwedeng ma-spokesperson ng OVP? Nato kabibig. Itong si Crisette Laureta Chu, si Kifi Chu, nag-post sa sa kanyang Facebook fan page at sumulat kay VP Sara. Sabi niya, Dear Sara Duterte, kunin mo siyang spokesperson ng OVP para on brand ka din sa quality ng spokesperson ng government. So, ang pinost ni Crisette Laureta Chu ay isang actress, mga kabibig, isang actress na astig. Pero, kabibig, ano ang nakakagulat? Ito na. Nagkomento si Attorney Rowena Guanzon. Nako, si Attorney Rowena Guanzon ay nagkomento sa post ni Kifi Chu or Crisette Laureta Chu na posible na magkaroon ng spokesperson din ang OVP. Alam nyo ba ano ang reply ni Attorney Rowena Guanzon? Sabi na, pwede naman ako. Hala ka. So, nagpapahiwatig ba ito na nakikita na ni Attorney Rowena Guanzon ang nagawang magandang ginawa ng Office of the Vice President? Na maganda ang hangarin ng Office of the Vice President, na handa niyang ipaglaban, handa niyang harapin ang mga kritiko ng Office of the Vice President? Nashock ang mga netizen, mga kabibig. Sa iyong palagay, i-consider kaya ito ni VP Sara na kukunin si Rowena Guanzon as spokesperson ng OVP? Sabi ni Kifi Chu or si Crisette, OMG, baka mag-resign silang lahat, ma'am. Ito pa ang komento ng ilang mga netizens. Kung merong boto-boto, attorney, botohin kita maging spokesperson ni VP Sara. Ito pa. How about Attorney Trixie daw? Magaling si Attorney Fashionista daw. Bita, yes, Madam VP, kunin mo si Attorney Rowena Guanzon na spokes mo. Tumba sila lahat. Ala, nako.
Nakakaloka ang requirement na maging spokesperson ngayon. Dapat pag matalino ka, pag magpanggap kang bobo para ma-hired ka. Pabobohan is the name of the game. Nako. Love ko si Attorney Rowena Guanzon. Masaya yan. Talagang sulpak yan si BBM. Ito pa. Spokes ang hinahanap, hindi isang bungangera ang katulad ni Rowena Guanzon, sabi ni Tom Berger. Baka si Jam Magno pwede maging spokesperson ha. Pero hindi naman nag-hiring si BP Sara ng spokesperson. Pero mga tao, may spokesperson na ang Malacanang, may spokesperson na ang House of Representatives, magpapatalo pa ba ang BP Sara natin? So dapat talaga lumilevel up, quality, at yung lumalaban talaga sa OVP ang kukunin. Kaya si Rowena Guanzon ay parang ibig sabihin, offering her services to the OVP. Yes, mga kabibig. It came to mind, Attorney Rowena Guanzon or Attorney Regal of Mandawi, Cebu. Wow! Madami palang mga gusto lang na mga netizen, baka pwede naman na magkaroon ng spokesperson. Oo nga, no? 'Di ba, meron ding spokesperson ng OVP? Yes naman. So, gustong-gusto ko po kayo as OVP spokesperson Rowena Guanzon. Nako, ano kaya ang sasabihin ng mga kakamping kung si Rowena Guanzon ang spokesperson ng OVP? Bumaliktad nga ba? I don't think so bumaliktad kasi ang ipinaglalaban ni Rowena Guanzon ang tama. At baka nakita ni Rowena Guanzon na tama naman ang ginagawa ng Office of the Vice President. Naku po, baka babatuhin si Rowena Guanzon tungkol sa confidential funds, tungkol sa mga ang tawag doon, mga Mary Grace Piatos, mga Marian Rivera daw, mga chill joke ng mga pangalan na sa confidential funds. I'm sure Rowena Guanzon can answer all those queries and questions. Samantala, mga kabibig, may banat si Sal Panelo hinggil sa bagong spokesperson sa House of Representatives. Ayon kay Attorney Sal Panelo, Attorney Sal kay Attorney Princess, sa Kamara nagsimula ang fake news. Paano mo yan ipagtatanggol? Yun ang komento ni Sal Panelo kay Attorney Princess. So sana masagot ito ni Attorney Princess kasi alam mo na mga kabibig, 'di ba? Para i-check natin kung gaano kagaling si Attorney Princess Abante sa pagsagot laban kay Attorney Sal Panelo. Sabi ng iba, nako, si Rowena Guanzon, excited to. Sana makita ito ni VP Sara at baka himay-himayin niya kung qualified ba si Attorney Rowena Guanzon para maging spokesperson niya sa kanyang opisina, mga kabibig. So, ito po mga kabibig ang video ni Sal Panelo na parang sinupalpal niya ang bagong spokesperson na si Princess Abante sa House of Representatives. So let's watch this video. Sa iyo pong pananaw, attorney, makatutulong ba ang pagtatalaga kay Attorney Princess Abante bilang unang opisyal na tagapagsalita ng Kamara upang mapalakas ang tiwala ng publiko sa Kongreso? Hindi. Unang-una, dapat ang tagapagsalita dyan, yung miyembro ng Kongreso. Kapag siya nakakaalam ng takbo at ng mga paksay niyan, lahat ng mga nangyayari, kadali niyang ipagtanggol kung ano man dapat ipagtanggol at ipaliwanag, ang dapat ipaliwanag. Kung hindi ka kongresista, wala ka sa loob. Baga, wala kang personal na kaalaman sa lahat ng mga bagay-bagay dyan sa loob. Number 2, sabi niya, para daw iwasto ang mga fake news. Dyan, kung sa Kamara ng Representante, nagsisimula ang mga fake news Paano na yan? Ipagtatanggol mo yung fake news. Diyos ko, matatawa ka na lang talaga sa mga nangyayari ngayon. Imaginein mo, nag-hire sila ng spokesperson para na naman sa House. Parang first time in the history na may spokesperson ang House. Dami yung katarantaduhan na pinaggagawa. Pasweldohin na naman no? Kayo po mag-assume as spokesperson? I'm Attorney Princess Abante.
I believe I will assume starting today. Just today. As House spokesperson, Wow. I will be working closely with all of our media friends here sa House to Talaga ba? give the official statements from the House leadership, give updates sa mga exciting times that we are Updates? looking forward here sa Congress in the next coming months. Is this the first time na magkakaroon ng spokesperson ng House? As far as I know, yes, na merong hiwalay na spokesperson for the House aside from the members of the House of Representatives. Ma'am, ano yung nag-raise ng need for this? Madami na kasi din tinatalakay ngayon ng mga issues ang Kongreso, the various committees. Wow. There's a need to strengthen the communication Wow. mula sa House to ensure yung tama at makatotohanang impormasyon Charot. ay ibababa natin sa mamamayan. Ayaw talaga natin ng fake news, no? Wow. Kaya kailangan mas maging maayos yung mga pagpapaliwanag natin ng mga polisiya na binabalangkas ng Kongreso. Charing! Since hindi nanalo yung ama, bebegyan na lang ng trabaho ang anak. Ang galing. Imaginein mo. Kay Claire Castro pa nga, naaalibadbaran na tayo. Idadagdag mo pa yung palingkerang anak ni Abante. Rayot talaga no? Alam niyo mga Lods, ito, na-gets ko na. Bakit dalawa ang spokesperson? Kasi dalawa ang presidente. So, yun na nga mga kabibig, ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong komento mga kabibig? Sang-ayon ba kayo na ang bagong Claire Castro ngayon ay si Attorney Princess Abante na spokesperson ng House of Representatives? Bardagula na daw ito ng mga spokesperson. Kaya ang mga netizen para mag-level up daw ang bardagulan at mag-level up ang klase ng spokesperson, kailangan ng OVP ng spokesperson na tawag dito, hihigit sa mga spokesperson sa Kongreso at sa Malacanang. At alam nyo na, may mga pangalan na biglang sumulpot at isa doon yung parang pag-volunteer or parang gusto offering her services si Attorney Rowena Guanzon. Ang tanong, type nyo ba si Attorney Rowena Guanzon na magiging spokesperson ng OVP? Ang iba nagsabi, baka this is a new strategy of kakamping para mahanapan ng gusot si BP Sara. Para baka maging espiya itong si Rowena Guanzon para sa 2028 na election ay pwedeng magamit niya para siraan si VP Sara. Yun ang mga questions ng ibang netizen. Yung iba, hindi ako naniniwala or wala akong tiwala kay Rowena Guanzon. Baka ang mangyari, si BP Sara pa ang mapahamak. Pero knowing Rowena Guanzon sa kanyang stand, sa kanyang paniniwala, sa lahat ng kakamping, itong si Rowena Guanzon lang ang hindi bumaliktad. Lahat ng kakamping, pati mga artista na noon ay sumisigaw, nakakamping sila, solid kakamping sila, ay biglang bumaliktad na in the name of money. Di ba mga kabibig? So yun lang ang ating latest lebag-lebag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usapan. Bye everyone, see you next time.